Uy, Ginoo ko. Unsa kay dangatan aning eleksyon na? Pasiuna pa lang yon, yung nagpanghisus Ginoo si Father Ubod itong darating na eleksyon na mangyayari na talaga Lunes na. So isang tulog na lang, so eleksyon na. So yun yung reaction niya noon sa nakikita daw niya. Although mahabang video ho yon, kaya lang hindi ko na kinuha lahat. Kaya lang na ikwento niya sa kanyang homily na kaliwat kanan ang vote buying na nakikita niya. So ito yung i-reaction ko ngayon tungkol ho dito sa ating mangyayari na talaga na eleksyon Lunes, no? So mapanood niyo to. Bali Lunes na rin ho ito, ngayong araw na to. Ito yung reaction ko rin na hindi talaga malayo na hindi to magkadayaan. Kasi yung mabanggit nito ni Father Siano Ubod sa kanyang homily ay patungkol ho to dito sa kay Attorney Glenn Chong. Speaking of Attorney Glenn Chong, itong abogado pala to ay isa rin pala siyang CPA. Kagaya rin ho siya ni Harold Respicio. Kaya lang si Harold Respicio, Attorney Harold Respicio, ay isang IT expert. So, pagka CPA, pareha sila. Abogado, pareha sila. Ang lamang ni Attorney Harold Respicio ay isang IT. So, ito yung video na mapanood natin ngayon na si Father Ubod na nabahala itong eleksyon na to na sa Pandaraya o ito Pandaraya naman talaga to yung vote buying eh. Kasi ang mga tao ngayon hindi nabubutok kung hindi ka bibilhin. Yan ang totoong o klaro na istorya dyan. Ito yung video, panoorin natin. Uy, Ginoo ko. Unsa kay dangatan aning eleksyon na? Harap-harapan naman sa una, kuan raman to. Ryumo raman nga, kinamangay ko no, kanang 3 days, 2 days, kay pahunongo naman ang kumpanya. Kanus ani honong ang campaign? Officially. Hawa ko kibaw. Pero basta few days before sa election, honong na ng campaign. Mingon na sila, kamang na. Di na campaign, kamang. Pero ako kakitag, nagkamang-kamang sa una. Karon dili, kamang. Public. Lambot lang. O kung say justification anis kumilik. Ang second, kaning dagdag bawas. Kanang adjason sa kumilik ang result kuno. First time nga naa sa social media, nakita na nato nga dunay nagrally 3 days, 2 days ago, or gahapon, dunay nagrally dito sa atubangan gyud sa Kumilik dito sa Intramuros sa main office, pinanguluhan nila ni Attorney Glenn Chong, og ilag yung gi-public og declare nga ang Kumilik tikasan, nga naay anomalya ang Kumilik, og gi-public og declare dito ni Attorney Glenn Chong nga gi-accuse niya ang Kumilik nga naay daghang anomalya. O gusto siya nga ikihas siya sa Kumilik aron mag-abot sila sa korte o magyagyagay sila sa ilang ebidensya. O iyang sulti dito na ana sa social media. Sugod man ting ito 2011 niyang siging monitor kay advocacy man na siya for clean and honest election nga naagi daghang tikas labi na gyud sa 2016, 2019, 2022 nga elections kuno. Og iyang gi-challenge ang Kumilik. First time ni nga gi-challenge, kanaog mo diha, gawas mo dire, mag-atubang ta, ikiha ko ninyo. Wa pa jud kuno inikiha niya. Ambot ka karong after election, naa ba ka? Posible ba nga way nikiha tungod kay tinuod ang iyang gihuptan nga kamatuoran? Question mark ni mo nang ang kiha ni Glenn, ang accusation ni Attorney Glenn Chong, dagdag bawas nga mudawat kuno og bayad ang Kumilik. Pagkasubo palandongon,
Mo na nga kung hangyo karon nato magampo ta. Nakaingon ko unsa kay mahimong resulta nining atong midterm elections ug sa sunod pang mga elections kung karon makita na nato in public ang hinatagay og kwarta, makita na nato nga naay mga tao nga isog na kaayo nga moatubang gid ngadto babaan sa pultahan sa kumilik ug manghagad nagkinihaay sa kumilik commissioners. Unsa naman di ning atong nasod karon? Kumusta naman? Naa pa bay kamatuoran panahon sa eleksyon? Ang atong paagis pagpili og good shepherds, mga pangulos atong nasod, good pa ba ang atong system or bad na? Kay kung ang atong system sa pagpili bad, then we will choose bad shepherds. Maintindihan natin no, yung sitwasyon natin ngayon na nangyari na nga Itong nangyari sa atin ngayon ni Bongbong Marcos na dumaan na 3 years na. Grabe talaga ang dinanas natin na hirap. So, ang ano nito nagiging sisi sa presidente. So, totoo yun na nagkamali rin tayo nung nagkamali kayo nung pagpili. No? Kasi nung time na yun, nung election, hindi nga namin to binoto ni si VP Sara, hindi namin to binoto. So, nagkamali lang talaga ang Pilipinas. Tama yung sinabi ni VP Sara na porket in-endorse ka ng sikat, iboboto mo na siya. At ito si Father Ubod, Bisaya nga lang ho isa, pero marami naman ho dito nanood sa aking YouTube channel ng mga Bisaya at mga Tagalog. Nakakaintindi naman kayo kahit papano doon sa sinabi ni Father Ubod kasi may mga Tagalog at saka English naman siyang ihalo doon sa kanyang homily. Kaya doon pa lang na sumang-ayon siya kay Glenn Chong na naghamon ng kaso o ibig sabihin ng kiha kasi kaso kay George Garcia na sinugod talaga ni Glenn Chong sa pintuan mismo ng Comelec dyan sa Intramuros na nag-ano talaga siya na bakit may dayaan nangyayari. Maya mapanood natin ang kanyang sinasabi kay Attorney Glenn Chong. Although nagawa ko na to ng reaction itong kay Glenn Chong, sa kasamaang palad, hindi ko tinuloy pag-upload kasi copyright ako. Kaya ang gagawin ko ngayon, ipapanood ko na lang ho sa inyo sa kabila kong gadget sa isang cellphone para kahit man lang papano makita nyo o marinig nyo ang sabi ni Glenn Chong at sinabi rin nito ni Father Ubod. Imagine pare na kapag Jesus Ginoo sa kanyang nakita nung time na yun na doon sa Cebu. Nakaliwat kanan daw ang nagpila doon na mga tao. Ngayon hayagan na ang vote buying. Publiko na ginagawa ang vote buying. Totoo yan talaga. Nakikita natin ngayon sa mga social media, lalo tong mga politiko dyan sa banggitin ko na. Itong si dyan sa Batangas, Susilo Istro, na may nakita ko mga video niya na namimigay ng pera at may mga paganon-ganon pa. Parang binibless niya yung binibigyan niya ng pera. So ito yung sinasabi ni Father Ubod na si Glenn Chong na sumugod sa Intramuros sa Comelec. Mismo pintuan ng Comelec, nandyan. Ang ginawang stage ni Attorney Glenn Chong sa harap mismo. Makikita kagad paglabas mo at hinamon ni Attorney Glenn Chong itong Comelec na mga commissioner at yung chairman na lumabas, ni isa walang lumabas. Bakit kaya? Ito yun. Panoorin natin. Sana yun, ha? George Garcia, ilang Pilipino ang kadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. Sa totoo lang
Ilang metro lang ang distansya nito. Makikita natin yung location ni Atty. Glenn Chong. Ilang metro lang. Siguro na ilagay lang natin 5 meters away sa pintuan mismo ng Comelec. Andoon si Glenn Chong gumawa ng stage. Umakyat sa entablado para ihayag na ang dayaan nandyan mismo sa loob. Tinutukoy niya na kasi dito, mayroong nangyayaring dayaan sa butuan. Ito yung video na doon siya ng Galaite, ito sa kay sa taga Comelec, especially George Garcia. Tuloy natin yung video niya. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Wait lang. Itong video ni Glenn Chong, siguro napanood nyo na to. Kung napanood nyo to, 3 days ago to siya. So, ano ngayon, Sabado. Huwebes, nangyari ito. Itong ginawa niyang pagrarally sa Comelec. At ito yung sasabihin pa niya. George, precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Nakakatakot yun. Ching Plaza, tsaka yung kasamahan niya, yun ang binoto. Sa labas ng resibo, tugma. Pero pagdating ng screen, kabaliktaran ang nangyari. Doon sa kalaban pumasok ang kanilang boto. So ganito ang mangyayari itong eleksyon na to. Itong Lunes na darating o bukas. Nakakatakot. Kasi ang mga tao ngayon, alam naman natin kung sino ang kanilang susuportahan. Kabaliktaran pala ang mangyayari. Yung hindi nila suportahan, yun ang mananalo. Yun ang boto nila doon pupunta. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely intent. So 2 beses nag-testing ng balot. Balot number 9 at ito naman sinasabi niya ngayon, balot number 10. Na ganun pa rin ang lumabas. Hindi natin to talaga inaasahan na actual na nakikita ni Atty. Glenn Chong. At ito si Glenn Chong, hindi talaga ito mananahimik dahil ito nga yung sinasabi ni Father Ubod. Ito yung krusada niya na anti-daya sa eleksyon. So, kung mangyari man to sa ating binubuto, sinong talo nito? Tayo. Ang binoto natin, iniisip natin na pasok ang ating boto sa ating kandidato, pero pag sa resulta na, final result, hindi na napunta ang ating boto sa tao na yun na gusto natin. Tuloy yung video. Personally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Fortun. So, anong labas? Overvote. Overvote. Ballot number 10. Konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ko his election return doon sa screen, ang lumabas si Lau Fortun plus 12 konsihal. Ganun pa din. O, test ballot number 10, George Garcia, cluster precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Sagutin mo yan! Ang tagal nyo nang tiyataya yung eleksyon namin. Lahat ng umuupo, nagbabayad sa inyo. Ayong ebidensya ko
lahat ng uupo nagbabayad sa inyo. Ibig sabihin, ito ba yung nakikita ko rin pag yung nakita natin sa balita na ito yung congressman na tumatakbong congressman sa Pasig, itong si Sia, na dinisqualify nitong sa Comelec dahil doon sa kanyang biro doon sa mga single mom. Yung biro niya sa kampanya. Ayoko na lang banggitin yun, pero itong si Sia, itong sa Pasig City, na tumatakbong congressman, biro niya yon sa mga single mom. Dinisqualified nitong sa Comelec. At ito sinabi ngayon ni Glenn Chong, parang pag hindi ka nagbayad, walang mangyayari sa kandidatura mo pag naggumawa ka ng mali sa inyong sa speech mo o sa inyong kampanya, babantayan ng Comelec yun. Pag nagkamali ka, nababanggitin, ipapatawag ka nila, disqualified. Kapag wala kang pera, pag hindi ka nagbayad sa kanila, disqualified ka. Ganun ang pakaintindi ko kay Glenn Chong. Ganun ang kalakaran ng Comelec, no? Easy money ang ginagawa nila ngayon. Kaya pala, pag nag-commissioner ka dyan, siguro madali ang pera. Kasi, kandidato ba naman? Hindi ka makakandidato ngayon kung wala kang pera. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng kakandidato. Hindi ka pwedeng kakandidato man lang ng konsihal kung wala kang pera. Kung hindi ka maglagay ng padulas dito sa Comelec, so kawawa ka. Bandayan yung speech mo doon, bandayan yung mga kampanya mo doon. Kung magkamali ka man lang ng kunting mali, patawag ka sa Comelec, disqualified ka. Paliwanag mo to. Pag hindi mo paliwanag maayos, disqualified ka na. Ito nangyari kay Sia. Marami pang kandidato na pinapatawag ng Comelec na ano nila ngayon, gustong i-disqualified. Itong si Irisi, tinanggal to sa master list ng sa mga kandidato ng Comelec. Nagpunta ng Supreme Court. Binigyan ng TRO ng Supreme Court. Isali yan sa baluta. Ngayon, mainit na naman ang mata ni George Garcia nitong Irisi. Kasi si Irisi siguro hindi nagbigay ng padulas kay George Garcia. So sa Comelec. Ano kung ebidensya ko noong 2010, 2013, 2016 at 2019? Bakit hindi nyo sinasagot hanggang ngayon? O nagmi-meeting kayong 7 komisyoner dyan? Sana gumuho na lang kayo dyan eh. Wala kayong silbi eh. Galit na siya. Imagine man naman, yung mga kanyang mga reklamo dito sa Comelec, hindi pinakinggan ng Comelec. Hindi pinapansin ng Comelec. At bakit nga naman, itong si George Garcia, inano ng kaso itong si Glenn Chong. Magtaka ka na lang. Kahit ako nagtaka, sabi ko, ganito ka public ang kanyang paratang sa Comelec, ito sa mga, kahit sinong mga commissioner. At itong si George Garcia na chairman, wala isang ng kaso. Kung hindi talaga kayo gumawa ng milagro dyan sa inyong opisina o sa inyong posisyon dyan sa Comelec, nagreklamo, nagkaso na kayo nito. Kasi andun nasa ilang metro lang. Imagine, yung entablado ni ni Glenn Chong, 5 meters away, tatawid ka lang ng dyan sa may pintuan ng Comelec. Ilang metro lang yan, sabi ko, 5 meters. Pinuntahan ka na doon, ba't di siya natawag ng pulis? Itong taga-Comelec. Sumatibay ang ebidensya itong si Glenn Chong na talagang may nadaya o madadaya pa itong eleksyon na to bukas o itong Lunes na to. Kaya nakakatakot itong Comelec na hanggang ngayon hindi pa sumagot o hindi man lang kahit man lang kaso. Sige, magkaso na para makita talaga natin kung ano talaga ang kanilang alibay dito. Maya-maya may ipapasok ko rin yung video ni Attorney Halo Respicio na mayroon ring sinasabi siya doon. Nakakatakot talaga. Walang silbi. Walang silbi? Ito categorical to public accusation of an institution that is the cause of the problems of this country. Kayo ang problema ng bansang ito. Matindi. Public accusation. Kayo ang problema sa bansang ito. Matindi yun. Pagkaganyan na si George Garcia na abogado, matindi ang
patama nito, matanim, binabato na mga salita nito. Kung ako halimbawa commissioner o kaya chairman, mag-file ako ng kaso. Anong katibayan mo? Kaso nga lang, mayroon siyang mga katibayan talaga. Noon pang mga nakaraang eleksyon, ang dami niya na naiipon na katibayan. At hanggang ngayon, itong 2025, hindi nila sinagot ito. 2022, ang dami niyang pasabog dito. 2022, kontrolado ni Liza Marcos nung time na yon ang COMELEC. Kasi ito si George Garcia, isa to na nagiging chairman sa COMELEC dahil dito kay Liza Marcos. Dapat ito si Glinchong, nasa COMELEC ito. Yun ang ni Atty. Glinchong dati. Dapat nasa COMELEC siya. Di ko alam kung magiging chairman siya o magiging COMELEC commissioner. Kaya lang bandang huli, pumaling. Di na siya sinama doon sa i-appoint na magiging commissioner sa COMELEC. Kaya buti na lang ito siya, maraming hawak na ebidensya. Kasi pag nagkabistuhan to, ang dami niyang ibulat-lat na mga ebidensya. Mapahiya pa ang COMELEC nito. Ito, Atty. Respicio, pasok ko yung video ni Atty. Respicio na mayroon din na nakita o mayroon nakita rin sa itong nalalapit na eleksyon na. Malaking balita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yon kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito, yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Umatindi na to. Atty. Respicio, Atty. Glinchong, isang pare ng Katoliko na nabahala itong eleksyon na to, na hindi talaga fair itong eleksyon. Dito nga lang sa mga OFW, ang daming reklamo nun, hindi lang isang bansa ang nagrereklamo. Halos buong mundo na kung saan yung mga OFW, na yung mga testing nila na mga hindi lang testing, yung yung tawag nito, yung online voting. Nagkaroon din ng problema. Ako mismo nakita ko yun. Na hindi mo makikita kung sino yung sa resulta ng binoto mo. Nakita ko ho yun. Mismo ako mismo. Kaya lang, baka maano naman ako kung picturean ko yun, i-video ko yun. Kaya nandyan. Kahit ngayon, titingnan pa rin yung result, wala pa din. Hindi makikita kung sino talaga yung pinakaresibo ko na binoto ko. Na makikita ko talaga mismo sa screen, pero wala yun. Ito si George Garcia, wala na talaga to siyang naririnig sa mga taong may complain sa COMELEC. Ilaban lang naman dito sa mga tao talaga yung klaro na eleksyon. Malinaw na walang dayaan, pero ito hindi nangyari ito. Kasi nakikita na natin, tahimik lang siya. Isinugod ka ba naman isang abogado dyan Kung ikaw ba naman opisina mong COMELEC, nandyan ka lang. Patawag ka na ng pulis, o patanggal mo yan dyan, pahuli mo yan. Pero hindi nagawa ni George Garcia yun. Takot. Talagang takot siya dito. Napisot itong si George Garcia kay Glinchong. Dalawang abogadong matitinik tong abogado na to, si Atty. Respicio.
Attorney Glenn Chong, bakit di niya ito masagot? Tapos ito si Attorney Respicio, ano pa, idisbar siya o kaya kasuhan? Bakit ito si Glenn Chong, ba't ayaw niya kasuhan to? Kasuhan nyo para makita din namin mga taong ordinaryong tao talaga na anong mangyari itong eleksyon na to. Ewan ko lang pagkatapos itong eleksyon ng itong Lunes, mga Martes o sunod linggo. Tingnan namin to kung ano ang reaksyon nito sa mga tao, kung sino talagang binoto. Kasi magkaroon talaga to ng dayaan. Antayin na namin to. Ako mismo. I-monitor ko tong eleksyon na to kung ano talaga ang magiging resulta. Kasi gusto talaga ng administrasyon na lahat ng kandidato nila ipapanalo.